Kari-karing baka. Tara, masarap ito at nag-ready nga muna ako ng karne. Then, yung karne na yan, ayan, nakita nyo sa kumukulo. Sinalang ko na dyan kasi 3 hours ko papalambutin yan. Yun yung schedule niya ngayon. So, habang inaantay yung 3 hours, naghiwa na ako or nag-prepare ng mga sangkap para doon sa karning baka. So, yung baka na nilagay ko is walang halo yon na kahit ano. Paminta lang pala nilagay ko para doon sa pampalambot at sa anggo lang niya. Yung palambot kasi 3 hours ang schedule sa kanya. So nilinisan ko lang yung isama kong sangkap para sa kanya. Bawang, sibuyas, luya, yun lang naman. Ayan, oh. Yan, nahiwa na nga silang lahat para ready na tayo. So ayan, isang tabi ko lang muna yan. Yan. At sinunod ko naman yung mga gulay ko na available. Available pa rin. Ito pala, so walang plano tulutuin pero mabubulok na siya. So nasa isip ko na lang, ilaga ko na lang siya, lagyan ng asin. Yun lang. Sarap naman yan na puro. So dito naman, binabalatan ko yung carrots. Kasi ayan, ilalagay natin yan sa kare-karing baka ba o basta baka yung niluto natin ngayon. Di ko alam kung anong luto tawag dito, basta lutuin lang to. So maganda kasi palambutin natin yung baka. So ganito lang, simple. Carrots lang at saka broccoli. Ayan. Nung malambot na nga siya after ng 3 hours, sinantabi ko lang. Tapos yung sabaw niya kumunti, sinama ko na rin pagkuha. Then nilinisan yung kawali at nilagyan ng mantika. Nung uminit na, nilagay ko na yung mga ricado. Ayan, dito naman tinanggal ko yung mantika kasi para igisa muna natin siya sa mga sangkap ba para mas mabango. Ayan, dito naman nilagay ko yung kare-kare mix. Ayan, kasi ito pampapot-lapot at saka ready mix na siya. Siyempre, di mawala yung ketchup natin. Ubusin na yan para may kunting tamis. At ayan, yung mga sangkap, ilagay natin lahat yan. Oyster sauce, patis, lagyan natin konti. Ayan, tingnan natin kung anong lasa. Para mas mag-enhance pa yung mga lasa. Konting toyo. Ayan. Yun lang nila. Pero yung sabaw, ayan, di natin tinapon. Kasi ang ganda ng sabaw, yun yung ilagay natin mamaya. Kasi may gulay pa tayong ilalagay. So ayan, nilagay ko na rin yung mga gulay kasi na kumunti na yung nagisa naman na siya. Tapos ilagay natin yung sabaw niya. Kasi nandyan yung mga lasa-lasa din eh. Yun. Pagkatapos, ito na yung itsura niya oh. Halo-halo lang yung mga gulay para maluto. Yung sabaw niya, sabaw sa tubig at napakuluan yan. So pagkatapos nga, na-ready na rin yung alugbati na pinakuluan lang, taas kanin. Yan o. Tsaka yung naluto nating dito. Yan o. Ilagay natin sa kanin o with sabaw. First time ko lutuin to na napakasarap. Napakasarap yung luto ko talaga ngayon. For the first time. So ayan, nagkuha lang tayo dito ng siguro yung hindi naman natin kasi kayang ubusin to lahat. So ayan, tikiman time na. Ito nga unang subo. Tingnan natin. Umuusok pa yung alugbati. Ayan oh. Mapailing ka talaga sa sarap. For the first time talaga, promise, sa luto ko ngayon, ito yung pinakamasarap na luto kong baka. Sa karning baka, nagluluto naman ako minsan, pero ito yung masarap. Matuto na talaga akong magluto. Ang sarap talaga niya, promise. Ang sarap pala nung mga hinalo-halo natin na sangkap. Tapos panalo din yung sinabawang alugbati. Asin lang nilagay ko dyan. At syempre may tanim akong tanglad dito. Nilagyan ko yan ng isang buong tanglad. Pampabango. Grabe, mapailing ka talaga sa sarap. Tapos yung lambot kasi niya, gawa ng 3 hours ko pinakuluan. Nandoon, tapos yung sabaw niya, yun yung ginawa kong pampasabaw din sa kanya. Panalo talaga. Grabe, ang sarap.
Sulit na sulit. Subukan nyo to, napakadali gawin, napakasarap. Basta ilaga lang yung baka. So yun lang. Tapusin ko na to. Gawa ng napakasarap talaga. Kaya naman talaga ang ending ko rito ubos. Ayan maging last bite na. So ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Din mag-ingat ang lahat. God bless.